sa Ephesians chapter 1. At since ngayon po ay first Sunday and magsiselebrate po tayo ng Banal na Hapunan, so gusto kong pag-usapan natin ang patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So, pinamagatan ko pong ating pag-aaral ngayong hapon na ito na peace with God, ang kapayapaan sa Diyos. At ang ating pong pag-aaralang talata ay matatagpuan sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 1. Roma, Kabanatang 5, ang talata ay ang unang talata. Nabasahin ko po sa ambato ng Biblia. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po isang daling manalangin. Aming Ama, kami po ay humingi ng gabay sa iyo sa aming itong pagbubulay-bulay ng inyong salita. Turuan mo po kami, O Diyos, at buksan mo ang aming mga mata at aming makaisipan at makita namin ang kahalagahan ng paksa na ito para sa mga mananampalataya at para sa hindi mananampalataya. Ang kapayapaan ng Diyos ay makamta namin sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro po'y magkakasundo tayo lahat na ang isa sa mga kakulangan sa mundo na ito ay kapayapaan. This world lacks peace. Noong lamang po nakaraang taon, 2023, the World Health Organization ay nag-adapt ng isang tema na pinamagatang mental health is a universal human right. Mental health is a universal human right. Sapagkat naobserbahan nila na napakaraming patong-patong na problema ang nagbibigay ng stress sa mga tao sa mundo na ito, katulad ng digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Global recession, di ba? Yung labis-labis sa taas ng mga presyo ng mga bilihin, tapos yung pagbaba ng halaga ng mga pera, no? Inflation rate, yung pong mga mapanirang mga kalamidad, no? Iba ay natural na kalamidad, yung iba naman ay man-made calamities, meron pong mga social unrest, ano? May mga hindi maayos na sitwasyon sa paligid, no? Mayroong maliliit na context ng mga tahanan hanggang sa buong community, buong barangay, buong bansa. So marami at iba-iba pa ang mga problema na hinaharap ng maraming mga tao sa mundo na ito. Kaya po parang naiipon na sa mga tao yung bigat ng mga problema na ito, yung mga disturbances na ito. Kaya daw po sabi ng World Health Organization, ang mga tao lang silang inner peace and mental health. Masyadong disturbed ang mga tao. Masyadong trouble ang mga tao sa ibabaw ng mundo. In-estimate po ng World Health Organization na isa sa kada 8 tao sa buong mundo ay mayroong mental health condition. Na mayroong epekto sa kanilang kalusugan, may epekto sa kanilang pagkatao, at mayroong ding epekto sa kanilang kaugnayan sa ibang mga tao. Sa kanilang pamumuhay, sa kanilang mga community. Pero alam nyo, kahit na anong pamamaraan na gawin ng World Health Organization para i-expose sa mga tao sa pagkakaroon ng mental health, para magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso, they simply cannot provide a solution for it. Ang mga tao sa mundo na ito ay hindi po magkakaroon ng totoo at pangwalang hanggang kapayapaan, maliban na lamang natanggapin nila na ang kanilang totoong problema ay ang kanilang relasyon sa Diyos. Hanggat hindi tinatanggap ng tao ang problema na meron sila sa Diyos, mawawalan talaga sila ng kapayapaan sa ibabaw ng mundo. Therefore, no amount of self-awareness for the need of mental health can solve their problem. Kahit anong ganda ng programa, methodology, ng anumang organisasyon sa mundo na ito,
para tulungan ng mga tao na makaahon sa stress, makaahon sa trouble, makaahon sa suliranin, hindi masusolusyonan. Hanggat hindi po nasasagot, nasusolusyonan, natatapos ang hera ng mga makasalanan sa Diyos, na hindi po nila makakamtan ang totoong kapayapaan. Kaya gusto pong summarize yung ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong parang the real solution for the restlessness of sinners is to have peace with God. Ang tamang solusyon para po sa kawalang kapayapaan ng mga tao sa ibabaw ng mundo ay ang magkaroon sila ng kapayapaan sa Diyos. So, dalawang bagay po yung bibigyan natin ng equal emphasis dito po sa pag-aaral natin ngayon. Una, the meaning of peace with God. And then, pangalawa, the means of peace with God. So, itong dalawa na ito ay hahamunin natin mula dito sa isang talata na ito para po ipaliwanag sa atin ang kapayapaan sa Diyos. So, tingnan po natin yung una, the meaning of peace. The meaning of peace with God. Ang kahulugan ng kapayapaan sa Diyos. Kadalasan, pag pinag-uusapan natin ang kapayapaan, ito yung kawalan ng gera o anumang klase ng alitan. Ngayon ang paliwanag natin sa kapayapaan. Pag walang gera, pag walang alitan, pag walang conflict, pag walang away, kapayapa ang buhay. Gusto natin yung kapayapaan na yun. Pinipipray natin yung kapayapaan na yun. Ano? Pero, ito pong kapayapaan na ito, ay yun lamang tinutukoy yung maayos na kaugnayan ng mga tao sa isa't isa. Sa ibabaw ng mundo na ito. Pero pag binasa po natin ang ating talata, si Apostol Pablo ay nagtuturo sa atin na meron pong ibang kahulugan ang kapayapaan. Pag ang pinag-uusapan ay ang turo ng Biblia. Kailangan natin bumalik doon sa unang kapitulo ng Roma para makita natin kung ano yung ibig sabihin ni Pablo ng kapayapaan. Doon po sa talatang 18 ng unang kabanata ng Roma, ganito po mababasa natin. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. So dito po malinaw na ang pinakamalaking problema ng mga tao sa ibabaw ng mundo ay hindi yung mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao. Ang pinakamatinding problema ng tao sa ibabaw ng mundo ay kung paano tatapusin ang gera nila sa Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, ang galit o ang puot ng Diyos ay naglalagablab laban sa lahat ng mga makasalanan sa ibabaw ng mundo. This world as we know it is at war with God. Ang mundo na ito ay nakikipaggera sa Diyos. Nakikipag-away sa Diyos. At hindi lang po yun, no? Hindi lang po mayroong gera dahil napopot ang Diyos sa mga makasalanan sa ibabaw ng mundo. Ito pong gera na ito ay tatapusin ng Diyos. Ano? Hanggang sa wakas. At doon pong sa katapusan ng gera na ito, magkakaroon po ng disadvantage ang mga kalaban ng Diyos. It will not end well with those who are against God. Tinan ko sinabi sa Romans chapter 2 verse 5. Ngunit dahil matigas ang inyong ulo at ang puso mo'y ayaw magsisi, lalo nang pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw ng puot ng Diyos kung kailan ihahayag niya ang kanyang makatarungang paghatol. Totoong galit ang Diyos sa mga makasalanan sa ibabaw ng mundo ngayon, pero ito ay hindi pa magwawakas ngayon. Ito ay magpapatuloy hanggang sa huling araw kung saan ibubuhos ng Diyos ang kabuuan ng kanyang galit para sa kanila ng mga nagpapatuloy sa kasalanan doon sa impyerno. This is a very serious matter. Meron nga bang paraan para matakasan ito ng mga makasalanan? Meron bang pag-asa para sa mga makasalanan na hindi mahulog sa kamay ng Diyos na nagpupuot sa Kanya?
Dito po sa ating talata, binigyan po tayo ni Apostol Pablo ng dalawang paraan para matakasan ng mga makasalanan ang maglalagablab na puot ng Diyos. Diba doon sa binasa natin kanina sa ating call to worship, ang Diyos ay apoy na tumutupok. Paano maiiwasan ng mga makasalanan na sila'y matupok ng puot ng Diyos na ito? Dalawa po ang binigay sa ating solusyon. Una, be reconciled with God. Nasaan yung ating... andyan ba? So yung una, be reconciled with God. So sabi po doon sa ating talata, sa verse 1, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Alam niyo, yung pong digmaan ay matatapos lamang kapag po yung parehong involved na party ay nagkasundo na itigil ang digmaan. Tama ba yun? Halimbawa, yung Ukraine at saka yung Russia. Matitigil yung digmaan nila pag yung dalawang bansa na ito ay umupo at nag-usap at sinabi, okay, tigil na natin itong digmaan na ito. Saka natitigil ang digmaan. So we call this reconciliation. No? Nagkasundo. Kaya tumigil ang digmaan. Pero, mangyayari lamang kung tumigil ang dalawang magkaaway kapag ka po yung tinatawag na grievances nila ay natanggal. O yung mga dahilan ng kanilang mga galit sa isa't isa. O yung dahilan ng kanilang mga sama ng loob sa isa't isa. Pagka po yung inatanggal, saka lang po sila magkakasundo na, sige, tigil na natin itong digmaan na ito. Kaya ito pong problema. Pag pinag-usapan po natin ay digmaan sa pagitan ng mga makasalanan at saka ng Diyos, Diyos lamang po ang may grievances. Diba? Ang mga makasalanan hindi pwede nilang angkinin na sila ay mayroong grievance laban sa Diyos. O hindi nila pwedeng sabihin, na-offend din naman ng Diyos kaya ako nagagalit sa Kanya. Kung meron man pong na-offend sa gera sa pagitan ng mga makasalanan at saka ng Diyos, Diyos lamang po ang na-offend. Tayo pong mga makasalanan ang gumawa ng dahilan kung bakit tayo ngayon ay hiwalay sa Diyos. Tingnan niyo po yung sinasabi sa Isaiah 59 verse 2. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano ba't siya'y hindi nakikinig? Kung bakit naglalagablab ang galit ng Diyos sa mga makasalanan, hindi dahil sa ginawa ng Diyos. Ito'y dahil sa ginawa ng mga makasalanan. Anong ginawa ng mga makasalanan? Siya'y nagrebelde laban sa Diyos. Doon po sa prinsipyo ng pagkakasundo, kailangan yung offender isatisfy yung offended. Diba? Para mawala yung galit niya. Diba? Yung kaibigan, nag-away. Kung sino yung naging dahilan ng pag-aaway, dapat gumawa siya ng paraan para matanggal yung galit ng inaway niya. Diba? Para magkaroon ng reconciliation sa pagitan nila. Ang problema, ang dilema ng mga makasalanan, para matanggal yung kung ang Diyos ang offended dito sa gera na ito sa pagitan ng sinners and God, kung ang Diyos ang offended, ang requirement ng Diyos para matanggal yung galit niya, perfect obedience. Tanong, pwede ba natin ibigay yung perfect obedience sa Diyos? Kaya ba natin ibigay yung paraan para yung galit ng Diyos matanggal? Hindi. So, anong ibig sabihin yan? Wala ba tayong magagawa talaga? Bilang mga makasalanan. Ang sagot ng Biblia, talagang wala ka nang magagawa. Dahil wala kang kakayahan. Anong sabi ng Biblia sa atin sa Romans 3:23? Ang tao hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya kahit anong gawin ng tao, pinakamabuti niya, pinakamagaling niya, laging kulang, laging kapos. So hindi niya kailanman mapiplease ang Diyos, hindi niya kailanman matatanggal yung dahilan ng galit ng Diyos sa kanya. Anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos ang gumawa ng paraan para tanggalin niya yung kanyang sariling galit sa mga makasalanan. Pakinggan niyo mabuti ha. Dahil hindi kaya ng makasalanan na tanggalin ang galit ng Diyos laban sa kanila. Ang Diyos ang gumawa ng paraan dahil siya mayaman sa awa na tanggalin ang kanyang galit laban sa mga makasalanan. Yung pong offended, ang gumawa ng paraan para yung offender mapatawad. Hindi pa karaniwan yun. Hindi pa karaniwan yun. Hindi yun yung natural order. Pero dahil mayaman ng Diyos sa awa,
At alam ng Diyos na mga makasalanan, hindi nila kaya iligtas ang kanilang sarili, siya mismo ang gumawa ng paraan para may pagkasundo niya ang mga makasalanan sa kanyang sarili. Pakinggan niyo sinabi sa Romans chapter 5 verse 10. Sapagkat kung noon ngay tayo mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kita niyo? Reconciliation with God is made possible by the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Hindi kayang tanggalin ang mga makasalanan ng galit ng Diyos sa kanila. Ang Diyos ngayon ang nagbigay ng paraan para matanggal ang galit niya sa mga makasalanan. Ano yung binigay niyang paraan? Si Jesus Christ. Sinugo niya yung kanyang anak para siya magkatawang tao, mabuhay na walang kasalanan, mamatay sa krus ng walang kasalanan at mabuhay na muli mula sa mga patay. Ang digmaan sa pagitan ng tao at ng mga makasalanan ay matatapos lamang kung yung mga makasalanan ay may pagkakasundo sa Diyos sa pamamagitan ng solusyon na binigay ng Diyos. Kaya hindi natin kayang ligtas sarili natin sa pamamagitan ng ating sariling paraan. Bakit? Kasi ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng tamang paraan. At ibinigay na ng Diyos yung tamang paraan, ang kanyang anak, para may pagkasundo tayo sa Kanya, para ma-reconcile tayo sa Kanya, para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kaya kung ipipilit ng isang makasalanan na hindi niya kailangan si Jesus sa kanyang buhay, parang sinasabi niya lang sa Diyos, gusto kong magtuloy-tuloy yung ating digmaan hanggang sa wakas. Pangalawa, okay na ito, kuya? Be justified with God. Be justified before God. So, yung isa sa mga binigay ng Diyos na pamamaraan para makamit natin ang kapayapaan, ang kahulugan ng kapayapaan, ay mapawalang sala sa kanyang harapan. Sabi sa ating talata sa Romans 5:1, tayo'y inaring ganap. Ay, mas gusto ko yung translation na tayo'y pinawalang sala. Sa vocabulary ni Apostol Pablo, yung pakikipagkasundo sa Diyos o pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ay kasing kahulugan ng pinawalang sala sa harapan ng Diyos. Kailangan po natin maintindihan ang ating pong problema sa Diyos ay hindi po yung simpleng hindi natin kayang iwasan ng kasalanan. Kasi maraming iba masyadong sinimplified yung problema ng mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Nang issue lang natin, gumagawa tayo ng mali sa harapan ng Diyos. Yun ang ating offense sa Diyos. We cannot avoid sinning. Pero ang puot po ng Diyos na tinutukoy sa ating pag-aaral ay hindi lamang po dahil sa gumagawa tayo ng kasalanan. Ang problema, sa mata ng Diyos, tayo ay hinatulan na may sala. So legally, sa salitang korte, ang tawag po dyan, tayo po ay condemned sinners. Hinatulan na, nilitis na. At doon sa paglilitis ng Diyos, napatunayan tayo ay guilty beyond reasonable doubt. May sala. Dapat parusahan. Hinatulan na. Alam niyo si Adan, doon sa hardin ng Eden, siya yung ating unang representative. Ano ibig sabihin nun? Siya yung unang nagpasya para sa atin. Dahil si Adan, at si Eva, wala silang kasalanan. Sila nasa isang hardin na walang kasalanan, binigyan sila ng test ng Diyos. At kung ano yung magiging resulta ng test na yun, yun yung magiging kalagayan ng lahat ng tao sa mundo sa harapan ng Diyos. Pero naman natin nangyari sa storya, sila ay nahulog sa kasalanan, so they failed the test. And because they failed the test, sa mata ng Diyos, they stood condemned already. Diba? Makasalanan na, nahulog na sa kasalanan. Kaya lagi natin ginagamit na phrase, nahulog na sila sa kasalanan. No? Ibig sabihin, nangyari na, tapos na. Sa mata ng Diyos, dahil nahulog na sa kasalanan si Adan at si Eva, ang dapat nilang tanggapin, parusa. Ay yung unang pinakita dun sa story sa Genesis, diba? Pinalaya sila sa hardin. Hindi na sila pwede mag-stay sa Garden of Eden. Bakit? Because they are already sinners. This will
condition, sadly, no, tragically, was passed to every human being after Adam. So hindi lang po si Adam at saka si Eva yung hinatulan ng Diyos, kundi lahat ng mga magiging anak nila. Lahat ng magiging tao sa ibabaw ng mundo. Yan yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 12. Pakinggan nyo, sabi, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao, si Adam, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, walang exempted. Lahat tayo makasalanan. Lahat ngayon tayo object of God's wrath. Napopot ang Diyos sa ating lahat dahil sa ating kaugnayan sa unang Adan. Kaya hindi po tayo nagkakasala o hindi po tayo makasalanan dahil gumagawa tayo ng mali. Kaya po tayo makasalanan kasi yung kalikasan natin at yung katayuan natin sa mata ng Diyos, tayo ay makasalanan. Tayo ay masama. Tayo rebelde. Kaya yung lahat ng bunga ng gawa natin, salita, isip, damdamin, no, kilos, lahat yan marumi sa mata ng Diyos. Lahat yan ayaw ng Diyos. But again, ang Diyos dahil mayaman siya sa awa, nag-provide siya ng solusyon. Anong solusyon na binigay ng Diyos? Yung kalagayan ng isang makasalanan na hinatulan na sa kanyang paningin, pwedeng magbago. Kumbaga sa korte, yung verdict na guilty, pwedeng palitan ng not guilty. Susundan niyo yung sinasabi ko kasi yun ang ginagamit na salita ni Pablo dito. Court word, no? Salitang korte. So, yung pong mga tao sa mata ng Diyos, lahat ng tao sa mundo, guilty. Pero pwedeng maging not guilty. Diba? Yun ang ginawa ng Diyos na pamamaraan, solusyon. Yung pong mga maipapagkasundo sa Diyos, yung pong mga magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, kay Jesucristo ang sabi, pawawalang sala. Aariing ganap. Pinapaliwanag ito ni Pablo sa atin sa Romans 5 ulit, verse 8 and 9. Pakinggan nyo, sabi, subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong walang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kita mo? Aalisin ng Diyos ang galit niya sa mga makasalanan kung sila ay makikipag-relasyon sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. At dahil doon, anong sabi? Ariing ganap, tatanggalin ng pagiging guilty, pawawalang sala. Kita niyo, kung ang Diyos ang offended at siya yung humatol, dahil siya lang may karamatang humatol sa atin, dahil siya lang walang kasalanan, dahil siya banal na Diyos, siya rin ang pwede magtanggal ng hatol. At yung pagtanggal ng hatol ng Diyos sa atin, ang tawag sa Biblia, justification. Pinawalang sala. Nagkaroon na ng reconciliation sa Diyos. Meron na siyang kapayapaan sa Diyos. Hindi na siya kaaway ng Diyos. So clearly, hindi natin matatanggal ang hatol ng Diyos sa pamamagitan ng ating sarili. Ang solusyon, binigay ng Diyos. At tinatanggal ng Diyos ang kanyang hatol sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya hindi nyo pwedeng iligtas ang inyong sarili. Pwede lang kayong iligtas ni Jesus. And that brings us to our second very important point sa ating message ngayong hapon. The means of peace with God. The means of peace with God. Ito pong digmaan sa pagitan ng tao at ng mga makasalanan, ang Diyos at ng mga makasalanan, ay hindi po bago yan. No? It's an ancient problem. It all started doon po sa Garden of Eden, si Adam and Eve, nakipag-away sila sa Diyos sa pamamagitan ng sinadya nilang pagsuway sa malinaw na kagustuhan ng Diyos. Mas naniwala pa sila doon sa sinasabi ng serpente kaysa sa sinasabi ng Diyos. Kita nyo, no? Nung pinili ni Adan at saka ni Eva na suway ng Diyos at sila nahulog sa kasalanan, nabaliw sila. Bakit ko sinabing nabaliw? Biruin mo, sa lahat ng nakita nilang ginawa ng Diyos, sino ba unang nakakita ng lahat ng ginawa ng Diyos? Si Adan at saka si Eva.
No? Sino ba yung nakarinig sa mga unang sinabi ng Diyos? Diba si Adan at saka si Eva din? Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mas pinili pa rin nila yung kasinungalingan ng isang serpente na nun lang din naman nila nakita. Dahil yun naman ang pagkakataon na pumasok sa loob ng hardin. Mas pinaniwalaan pa yung una nilang nakilala sa unang pagkakataon kaysa dun sa matagal na nilang kilala dahil kasama nila ng matagal sa loob ng hardin ng Diyos. Kaya sinabi ko na nagkasala si Adan at si Eva na baliw ng tao. Pero nung nagsimula po na lumaganap ang kasalanan sa mundo na ito, nagsimula na rin pong lumaganap ang biyaya ng Diyos. Nangako ang Diyos na sa pamamagitan ng binhi ng isang babae, magkakaroon ng pag-asa ang mga makasalanan. Alam natin lahat na yung binhi na yung si Jesus Christ. Lahat ng nabigo si Adan, nagtagumpay si Jesus. Ulitin ko yan, lahat ng naging kabiguan ni Adan, naging tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay nagdusa, pinukso, namatay sa krus, diba? Pinako sa krus, lahat yan ay napagtagumpayan niya dahil sinunod niya yung kanyang ama. Yun ang hindi nagawa ni Adan sundin yung Diyos. Pero ang Panginoong Jesucristo, sinunod niya ang Diyos mula sa umpisa hanggang katapusan. Kaya mas higit si Jesucristo na ating huling Adan. Kaya tayo, na mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay kinikilala ngayon na kabilang sa pangalawang Adan, hindi doon sa unang Adan. Yung mga hindi mananampalataya ni Jesucristo, doon pa rin sila kabilang sa unang Adan. Doon pa rin sila magmamana sa lahat ng mga ginawa ni Adan. Yung ginawa ni Adan, pagbubunga ng pamatayan at parusa sa impyerno. Kaya kung hindi ka mananampalataya, doon ka sa lahi ni Adan. Pero kung ikaw yung mananampalataya, nandun ka sa lahi ni Jesus. No? Tatanggap ka ng buhay, may kapayapaan sa Diyos, ipinagkasundo sa Diyos, pinawalang sala sa harapan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo lang ang nakabigay ng lahat ng gusto ng kanyang ama. Wala nang iba. Si Jesus lang. Kaya si Jesus lang ang Savior. Ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ang tanging paraan para yung gera sa pagitan ng tao, ng mga makasalanan at ng Diyos, matapos na. Ito yung sinasabi sa atin sa Romans chapter 5 verse 18 and 19. Sabi ko dito, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagbunga ng parusa para sa lahat, sa gayon ding paraan, ang pagiging matuwid ng isang tao ay nagbunga ng pagiging matuwid at buhay para sa lahat. Sapagkat kung marami ang naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, yun yung unang Adan, sa pamamagitan din ng pagsunod ng isang tao, si Jesus, yung huling Adan, maraming ituturing na matuwid. So, ang paraan lang para yung gera sa pagitan ng makasalanan at ng Diyos, matapos, ma-reconcile ang makasalanan sa Diyos sa pamamagitan ng huling Adan, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So let's look at this very closely. Ang pamamaraan ng Diyos para matanggap natin ang kapayapaan na ito sa pagitan ng Diyos at ng mga makasalanan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So yun yung una, it is through Jesus Christ. It is through Jesus Christ. This cannot be stated any clearer. Wala nang mas malinaw pang pagpapaliwanag dyan. Ang sabi ko sa talata natin, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala nang mas liliwanag pang paliwanag. Magkakaroon lang tayo ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero isang kwento patungkol dito kay David Livingstone, kung kilala niyo siya. Siya yung isa sa mga misyonero na nagpunta sa South Africa para mangaral ng gospel. Siya at ang kanyang buong pamilya ay nagpunta dun sa Zulus. Yung tribo na kung tawagin ni Zulus sa South Africa.
Kaya nung sila pumunta dun sa tribo na ito, may trahedyang nangyari. Sinugod itong mga Zulus ng mga ibang tribo. Maraming kinatay, maraming napinsalang kasangkapan, ari-arian. At ang isa sa mga pinakamatindi, yung anak ng pinuno ng Zulus tribe, hinidnap, tinangay itong mga kaaway na tribo. Ngayon, sinabi ng pinuno ng mga Zulu kay David Livingstone, sabi niya, ayaw ko makipag-gera sa mga tribo nito. Kaya lang ano ang gagawin kong paraan para makamit ko ang kapayapaan sa kanila. Alam niyo, naramdaman ng Zulu chief na ito, yun yung katulad ng naramdaman ng Diyos. Patungkol po sa digmaan niya sa pagitan nila ng tao. Kaya lang, ang problema, ang pagkakaiba, ang digmaan sa pagitan ng Diyos at ng tao, hindi naman po Diyos ang dahilan. Ang problema ng digmaan ng tao at saka ng Diyos, ang problema, gawa ng tao. Tayo ang dahilan kung bakit meron tayong gera sa Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan niya at saka ng mga makasalanan, kumbaga, kung saan lang ng Zulu chief na hinidnap, hindi niya na kinuha yung anak niya. Ang ginawa ng Diyos, kusa niya lang isinakripisyo yung kanyang anak. Doon sa krus ng Kalbaryo, dahil sa pamamagitan ng sakripisyo at kamatayan ng kanyang anak, magkakaroon siya ng kapayapaan doon sa kanyang mga kaaway. We have peace with God because of Jesus Christ. Meron tayong kapayapaan sa Diyos dahil kay Jesucristo. Ito yung sinabi sa atin sa Romans 8 verse 1. Ngayon wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Hindi nahahatulan ng Diyos ang mga taong may kaugnayan kay Kristo Jesus. Si Jesucristo ang tanging paraan para makamit natin ang kapayapaan sa Diyos. Ang galit ng Diyos, aalisin niya sa pamamagitan ng Jesus. So, paano nangyari ito? Paano nangyari na si Jesus lang ang paraan? Dahil po yung batas ng Diyos, ang hinihingi niya, perfect obedience to God. At kailangan, hindi lang po perfect obedience ang ibigay sa Diyos, kasi hindi lang naman po pagsunod ang requirement ng Diyos. Kailangan din yung lahat ng ginawang pagsuway, pagbayaran. No? So, balanse, di ba? Merong requirement ng Diyos na susundin mo yung lahat ng utos ko, ng walang kulang, ng kumpleto, ng perfect, pero paano naman yung mga ginawang kasalanan? Ang requirement ng Diyos, dapat pagbayaran niya ang lahat ng ginawang kasalanan. At ginawa parehas ni Jesus yun. Nang nabuhay yung Panginoong Jesucristo sa mundo, wala siyang kasalanan. Bakit? Kasi sinunod niya lahat ng gusto ng Diyos. Pero, kasama dun sa kanyang pagkakatawang tao, pinagdusahan ni Jesus ang lahat ng parusa na dapat ay tanggapin ng mga makasalanan. Kaya nga siya natapos sa krus. Nung napako ang Panginoong Jesucristo sa krus, binayaran niya yung lahat ng utang natin. Binayaran niya yung lahat ng kasalanan natin. Kaya di ba sa Biblia sabi, pinasan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating kasalanan at nung siya namatay sa krus, nung nabuhos ang kanyang dugo, binayaran niya. Kasi yan ang gusto ng batas ng Diyos. Kaya huwag natin laging sasabihin na ang gospel ay tungkol lang sa kamatayan ni Jesus. Tama yun. Pero kulang, dapat idagdag mo, kasama dun sa gospel, si Jesus na buhay ng walang kasalanan. Kasama yun. Bahagi yun ng gospel message natin. At pareho yun ay ginawa ng Panginoon para bayaran ng buo yung hinihingi ng Diyos na bayan. Sundin mo ng ganap yung lahat ng gusto ko, bayaran mo yung lahat ng kasalanan ng tao. Si Jesus lang ang nakagawa nun. Kaya yung mga relihiyon na nire-reduce si Jesus Christ sa isang simpleng tao lamang, hindi nila naiintindihan kung anong ibig sabihin ng gospel. No? Dahil hindi kayang gawin ng isang tao lamang na bayaran ang lahat ng gusto ng Diyos at bayaran ang lahat ng utang ng tao. Diyos lang ang pwede gumawa nun
At nagkatawang tao, Diyos na tao. Diba? God man. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, it is by faith in Jesus Christ. Hindi lang sa pamamagitan ni Jesucristo, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ano sabi sa ating talata sa Romans chapter 5 verse 1? Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Gusto ko i-clarify yung isang bagay patungkol sa topic na ito. Tayo po ay naipagkasundo sa Diyos, tayo po ay may kapayapaan sa Diyos, tayo po ay pinawalang sala sa Diyos, hindi po dahil tayo ay nanampalataya. Hindi po yung pananampalataya natin ang basihan kung bakit tayo po ay naligtas. Hindi po yung pananampalataya natin ang dahilan kung bakit nawala yung galit ng Diyos. Ulitin ko, ang dahilan kung bakit ang makasalanan ay naliligtas, pinapawalang sala, ipinapagkasundo sa Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ay dahil kay Jesucristo. Malinaw ko ba yan? Si Jesucristo ang dahilan kung bakit naaalis ang galit ng Diyos sa mga makasalanan. Napapasa atin ang bunga ng ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya. So yung ating pong pananampalataya, ito po yung pamamaraan para yung lahat ng pagpapala ng ginawa ni Jesus, yung Kanyang buhay at kamatayan, mapasa atin. Pero hindi po tayo niligtas ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Tayo po ay niligtas ng Diyos dahil sa pagsampalataya natin kay Jesus. Yung pong object ng pananampalataya natin ang dahilan. Hindi po yung ating ginawang pananampalataya. Bakit? Kasi yung pananampalataya, hindi naman natin kayang gawin yan. Ano sabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 8? Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, kaya po tayo may kakayahang manampalataya kasi binigay ng Diyos. Tama ba yan? No? Kaya tayo may kakayahang manampalataya dahil tayo po ay pinagkalooban ng Diyos. Kaya ng tao magtiwala, pero dahil sa sobrang tindi ng epekto ng kasalanan sa Kanya, kaya mas pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan ng tao sarili niya at hindi ang Diyos. Nagbabago lamang yung pagtitiwala ng isang tao pag na-born again siya. Pag na-born again ng isang makasalanan, bibigyan siya ng Diyos ng kakayahang manampalataya. Yung pagtitiwala ngayon ng isang born again, wala na sa kanyang sarili. Ang pagtitiwala ngayon ng isang born again, na ililipat kay Jesus. Kaya si Jesus ang dahilan kung bakit naliligtas ang isang makasalanan. Hindi yung kanyang pagsampalataya. Walang saysay yung pagsampalataya mo. Kasi yung pagsampalataya natin, hindi yan kasing tibay ni Jesus. Si Jesus lamang ang matibay na dahilan para maligtas ang isang makasalanan. At yung pagsampalataya natin sa Kanya ay yung pagtitiwala natin doon sa pagiging epektibo ng ginawa ni Jesus, ng Kanyang buhay, ng Kanyang kamatayan. Kaya napapasa atin yung kapayapaan ng Diyos. Therefore, hindi po yung pananampalataya na nagliligtas sa atin, kundi yung ating pinananampalatayanan. At yun yung walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So ito po kapayapaan na pinag-uusapan natin, gawa ng Diyos yan mula simula ang katapusan. Wala tayong contribution. Hindi pwedeng pagmalaki ng isang Christian. Kaya ako na-save kasi nanampalataya ako. Mali na agad ang sagot. Kung ang pananampalataya ay kaloob lamang ng Diyos, hindi yun ang paraan ng kaligtasan mo. Ang paraan ng kaligtasan mo, yung sinasampalatayanan mo. Yung pinagtitiwalaan mo ng buhay mo. Yung sinukuan mo ng Panginoon, yun ang magliligtas sa iyo. Kaya iba nagtatanong, paano nga ba ako magiging Christian? Ano ba yung mga dapat kong sundin na step? Wala akong step. No? Ang sinasabi po ng Biblia, kilalanin mo na hindi mo kaya iligtas ang sarili mo, at kilalanin mo na si Jesus lamang ang may kakayahang magligtas sa iyo, at ibigay mo yung buong buhay mo sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. At kung magtitiwala ka sa Kanya,
dahil yung pinangako niya, kapag nanampalataya ka, maliligtas ka. Walang step. No? Kasi yung kakayahan nating manampalataya sa Diyos, bunga din ng pagkilos ng Diyos. So unless you accept, bilang pagtatapos mga kapatid, maliban na tanggapin mo ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon na totoo, eh hindi mo matatagpuan ang solusyon dun sa iyong kawalan ng kakayapaan. You cannot even possess the only solution. Siguro pwede mong makamit yung yaman, pwede mong makamit yung status, social status, pwede mong makamit yung popularity, pwede mong makamit yung influence. Pero kahit nasa iyo ng lahat para mabuhay ka ng maayos sa mundo, maganda bahay mo, maganda trabaho mo, maganda sasakyan mo, marami kang pera sa bangko, meron pa rin kulang sa buhay mo. Meron pa rin lacking, may kulang. At yun yung kapayapaan. Di ba sinasabi nga, habang mas mayaman ng tao, mas di siya nakakatulog sa gabi. Kasi wala siyang kapayapaan. Wala siyang assurance. Wala siyang confidence sa Diyos. At isa pa, kung ikaw hindi pa Christian, hahanapin ka ng kasalanan mo kahit saan ka magpunta. Hahanapin ka ng kasalanan mo. Susundan ka ng kasalanan mo. Hanggang saan ka magpunta. Kahit saan ka magtago. Hanggang ang solusyon ay makamit mo, magkakaroon ka lang ng kapayapaan kay Kristo. Si Yesu Kristo, nag-aalok siya. Diba, nag-aalok ang Panginoong Yesu Kristo sa mga makasalanan. Sabi niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi lang kapahingahan yung kaya ibigay ni Jesus. Kaya niya din ibigay yung kapayapaan. Dahil naman sinabi sa Biblia, si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Hanapin mo na si Kristo ngayon. Magtiwala ka na kay Kristo ngayon. At matagpuan mo ng kapayapaan kay Kristo. Okay. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po'y nananalangin sa inyo na maawa po kayo sa amin. Lalo na sa mga hindi pa mga mananampalataya. Dahil, tulad ng aming pinag-aralan, maglalagablag ang puot niyo laban sa kanila. At hahanapin sila, kahabulin sila ng kanilang kasalanan at magpahusa sa kanilang mga kasalanan hanggang sa wakas. At kung hihintayin nila na abutan sila ng kanilang mga kasalanan, matatagpuan nila yung mga sarili nila na sa impihan. Pero merong inaalok ang Diyos na solusyon. Dahil hindi namin kaya naligtas ang sarili namin, dahil hindi namin kaya alisin ang galit mo sa amin, dahil hindi namin kaya makamit ang kapayapaan sa inyo sa pamamagitan ng sarili namin paraan, ikaw na mismo yung gumawa ng paraan. Binigay mo si Jesus, sinugo mo siya para matatawang tao, para yung lahat ng sinasabi ng kautusan, lahat ng gusto mong mangyari ay masunod. At yung lahat ng kasalanan at parusa sa mga ito ay mabayaran. At yun ay nangyari sa krus ng Kalbaryo. Dahil makikita ng mga hindi pa Christian dito na si Jesus lamang ang solusyon. Nang sa gayon kami maipagkasundo sa iyo. Kami po'y mapawalang sala sa harapan mo. Kami po'y magkaroon ng kapayapaan sa iyo. Kami po'y maligtas. Kaya hindi po namin na magligtas po kayo ng mga hindi pa mananampalataya. At sa mga mananampalataya na ma-appreciate namin ang kalagayan namin ngayon sa iyo. Meron kaming kapayapaan, ipinagkasundo, pinawalang sala, ligtas, pinatawad. Hindi dahil sa aming pananampalataya, kundi dahil sa aming Panginoon na aming pinananampalataya. Dahil sa aming Panginoon na aming pinagtitiwalaan ng aming buong buhay. Ang Panginoong Jesucristo ang dahilan ng katiyakan ng aming kaligtasan, hindi yung aming pananampalataya. At salamat dahil binigyan mo kami ng kakayahan na manampalataya sa Kanya. Kaya kung niluluwalhati ka namin at patuloy ka namin luluwalhatiin hanggang sa aming pong pagsiselebrate ng Lord's Supper maya-maya lamang, ay gusto namin na ikaw lamang ang maluwalhati. At lalo namin maging dahilan ng kagalakan ang aming pong kaligtasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus aming Panginoon. Amen. So bilang paghahanda po para sa ating banal na hapunan, mawin muna tayo ng isang hymn.